Praise the Lord. Okay, without further ado mga kapatid, let's open our Bible in the book of 1 Samuel chapter 7, beginning from verse 1. Paumanhin, lagi kong ginagamit ang international version kasi babaw lang siya. Same lang naman ang kahulugan mga kapatid. Pwede nyo rin i-highlight sa inyo pong mga Bible yung ating pong ginagamit na teksto every time na nakarinig kayo ng salita ng ating Lord. Mapa-preaching man yan, mapa-short exhortation man yan, midweek Bible study, pwede nyo pong i-highlight yan. Hallelujah. 1 Samuel chapter 7 verse 1, the Bible says, "So the men of Kiriath Jearim," sa King James Version, "came and took up the ark of the Lord," the ark of the covenant. "They brought it to the Abinadab's house on the hill and consecrated Eleazar, his son, to guard the ark of the Lord." Actually mga kapatid, habang inaaral ko po ito, malalim po yan. At kung Bible reader ka mga kapatid, have you ever noticed sa mga palagi po nagbabasa, sa lahat po ng mga nagtuturo, pansin nyo lagi kapag Bible reader ka, hindi lang talaga isang chapter, hindi lang talaga isang verse mga kapatid, lalong-lalo na pagdating sa buhay ng mga Israelites. No? Hindi lang siya one-liner mga kapatid, kundi babasahin mo talaga yung buong konteksto ng buong chapter na yan. Halimbawa sa buhay ni Samson, sa buhay ni Joseph, hindi lang isang chapter yan, kundi marami yan. So dito, sa ating pong binabasa mga kapatid na chapter, mapapansin nyo dyan sa mga previous na chapter mga kapatid, kung saan-saan po napupunta ang Ark of the Covenant, yung Ark of the Lord mga kapatid. 5 lugar po ang napuntahan ng Ark of the Covenant mga kapatid. Sa 1 Samuel chapter 5 verse 3, sa Ashdod, sa 5:8. Diyan napunta yung sa Gath, sa 5:10, sa Ekron, sa Beth Shemesh, sa 6:13, at dito sa Kiriath Jearim, 1 Samuel chapter 7 verse 1. Actually mga kapatid, itong Ark of the Covenant, mapansin nyo, sinoli siya ng mga Pilisteo sa Israelites. Bakit? Natakot din ang mga Philistines sa Ark of the Covenant. Bakit? Lahat po ng mga pinagdadalhan ng mga Pilisteo ng Ark of the Covenant sa dakot-dakong lugar na yun, nagbibigay ng salot ang Panginoon. So natakot din sila bilang part nila mga kapatid. Bawa dyan sa Ashdod, binigay ng Panginoon, magkakabuhol kayo. Dito, buhol. Dito, may mamamatay sa inyo. So natakot sila mga kapatid. Sinoli po nila yan. So sa verse 2, the ark remained at Kiriath Jearim a long time, 20 years in all. Then all the people of Israel turned back to the Lord. So Samuel said to all the Israelites, "If you are returning to the Lord with all your hearts, then rid yourselves of the foreign gods and the Ashtoreths, and commit yourselves to the Lord, and serve Him only, and He will deliver you out of the hand of the Philistines." So the Israelites put away their Baals and Ashtoreths. Yan ang mga Diyos-Diyosa ng Israelites. And serve the Lord only. Then Samuel said, "Assemble!" Parang Avengers lang mga kapatid mo. "Assemble all Israel at Mizpah, and I will intercede with the Lord for you." When they had assembled at Mizpah, they drew water and poured it out before the Lord. On that day they fasted, and there they confessed, "We have sinned against the Lord." Now Samuel was serving as leader of Israel at Mizpah. Nakakasunod kayo mga kapatid? Verse 7, when the Philistines heard that Israel had assembled at Mizpah, the rulers of the Philistines came up to attack them. When the Israelites heard of it, they were afraid because of the Philistines. They said to Samuel,
do not stop crying out to the Lord our God for us, that He may rescue us from the hand of the Philistines. Then Samuel took a suckling lamb and sacrificed it as a whole burnt offering to the Lord. He cried out to the Lord on Israel's behalf, and the Lord answered him. Verse 10, while Samuel was sacrificing the burnt offering, the Philistines drew near to engage Israel in battle. Everybody say, in battle. In battle. But that day, hallelujah, but that day the Lord thundered with loud thunder against the Philistines and threw them into such a panic that they were routed before the Israelites. Basahin natin sa Tagalog, maganda yan. Samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na sinusunog, lumapit ang mga Filisteo upang lumusob sa Israel, ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Filisteo at nilito sila. Sila'y nabuwal sa harap ng Israel. Last 4 verse, the men of Israel rushed out of Mizpah and pursued the Philistines, slaughtering them along the way to a point below Bethkar. Then Samuel, here's the key verse. Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer. Everybody say Ebenezer. Ebenezer. He named it Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. Sa King James Version ang sabi dyan, hitherto hath the Lord helped us. So the Philistines were subdued and they stopped invading Israel's territory throughout Samuel's lifetime. Wow! Di na lumusob mga kapatid ng mga Philistines sa buong buhay ni Samuel. The hand of the Lord was against the Philistines. Last verse, the towns from Ekron to Gath that the Philistines had captured from Israel were restored to Israel, and Israel delivered the neighboring territory from the hands of the Philistines, and there was peace between Israel and the Amorites. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin mga kapatid, dakilang Diyos, purihin ka, samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Teach us, O God, to humble ourselves at magpasakop kami, O God, sa iyong mga salita, O Diyos Ama. Tingnan mo ang aming mga pagnanais, O God, na makalapit sa iyo. Gawin niyo pong mababaw ang mga salita mo sa umagang ito upang lubos po naming maunawaan ang siyang nais mong iparating sa amin. Lord God, I rebuke every kinds of strongholds, break every chains, O God, ang mga gawa ng kaaway na nais makapanira sa umagang ito. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, in the name of Jesus Christ, ang atensyon ng bawat isa ay nandito lamang sa mga salita mo. Alisin mo ang mga sagaba sa aming kaisipan upang ang aming atensyon ay nasa salita mo lamang, Panginoong Hesus. Bigyan mo kami ng kalayaan sa umagang ito. Oh God, hallelujah, bago po kami liliban sa lugar na ito, anoint thy servant, teach us to humble ourselves, oh God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Pasensya nyo na mga kapatid, inuubo po ako ngayon. Mamamagatan ko po ang mensahe ng ating Panginoon na nagsabing markers of God's faithfulness. Markers of God's faithfulness. Mga palatandaan, mga bakas, o mga patunay ng katapatan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Thank you mga kapatid. Please be seated. Amen. Hallelujah. Ay, sorry. Konting icebreaker lang. Sino dito makakalimutin? Parang ako lang nakakalimot. Hindi kayo makakalimutin mga kapatid. Yung bang hindi mo alam na parang ulyani ka na ba or may dementia o Alzheimer, sakit na talaga ng ulo mo yan.
Sino dito madalas nakakawala ng susi o na nami-misplace? Susi! Sa charger. Wala nakakalimot sa charger. Sa wallet. Ayan. Marami nakakalimot sa wallet. Hallelujah. Sa ano pa? Sa suklay. Sa nail cutter. Ayan. Kontakte yun mga kapatid. Sa cellphone. Diba? Sa remote ng TV. Diba? Hallelujah. Sa pustiso. Hallelujah. Alam nyo mga kapatid, yung mga bagay na yan nakakatawa kasi araw-araw po nating nararanasan yan. Kahit mo pa sabihin mo na ay, sharp pa ang memory ko, darating at darating ang panahon na magiging ulyanin ka. Hallelujah. Lalabas ka ng bahay, paglabas mo ng bahay, babalik ka sa bahay kasi hindi mo alam kung nalak mo ba yung pintuan. Lalabas ka ng bahay, alis ka na, nakaalis ka na dun, nakabiyahe ka na. Pagbalik, pag nandoon ang sakay mo, pag-isip mo, napatay ko ba yung ilaw? Diba, madalas nakakalimot tayo. Sino dito nagbubukas ng rep? Pagbukas mo ng rep, hindi mo alam kung ano yung kukunin mo pala. Madalas yung po bang nararanasan? O ako lang ba? Madalas tayo mga kapatid, no? Pagbukas mo ng rep, gusto mo kuha ng tubig, pero pagdating mo doon, hindi mo alam ang kukunin mo. O di kaya naman mga kapatid, hinahanap mo yung cellphone mo, pero hawak mo naman pala. May mga nakakaranas ba ng ganyan mga kapatid? Madalas natin nakakalimutan yung mga ganyang bagay, no? Hallelujah. Pero ang tanong mga kapatid, let us tolerate here in our text, hanggang gamit lang ba ang nakakalimutan natin? Hello? O minsan, pati na rin ang mga ginawa ng Diyos na kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Hello? May mga panahon ba sa ating mga buhay, mga kapatid, hallelujah, na nakalimutan na natin kung saan tayo pinagaling ng ating Panginoon, nakalimutan na natin kung saan tayo pinagpala ng Panginoon, nakalimutan natin kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Kapag okay na ang buhay, hallelujah, tahimik na ang problema, meron ka ng comfort at peace, security ang buhay, minsan nawawala na rin po ang alaala natin sa ating Panginoon. Yung bang nakakatulog ka ng mahimbing kasi hindi mo iniisip yung kinabukasan kung ano kakainin nyo kasi provided na ang lahat. Shall we shout Amen? Amen. Kaya kung minsan mga kapatid, hindi dahil nawawala o hindi nawala ang ating Diyos, kundi tayo lang po ang nakakalimot sa Kanya. Dito po sa teksto na ating binasa mga kapatid, may ginawa po si Propeta Samuel na simple pero sobrang lalim po ng kahulugan. Of course, ang story mga kapatid, yung binanggit natin kanina sa verse 12, if I'm not mistaken, nagpatayo po siya ng isang bato, hindi po para sambahin, hindi po para ipagmalaki, kundi para alalahanin. Hello? Kundi para alalahanin at hindi kalimutan. Tinatawag po ito Ebenezer. Actually, ang word na Ebenezer ay Hebrew word po yan. Na ang ibig sabihin ay stone of help. Ayan. Ebenezer is a Hebrew word na ang kahulugan ay stone of help. At sinabi niya ang linya na hanggang ngayon ay dapat po nagpapatunay sa ating mga buhay that thus has far the Lord has helped us. Mga kapatid, habang nare-realize natin na umuusad ang buhay natin, nare-realize ba natin, hindi ako makakarating bukas, hindi ako nakarating ngayon, kundi dahil sa Panginoon. Hello? Hindi ka nakasurvive last year, kundi dahil sa Panginoon. May kamalasan man, may mga problema man last year, mga kapatid, pero kung hindi dahil sa ating Panginoon, hindi ka nakarating ngayon. At
ngayon, isipin nyo mga kapatid, bago ka pumunta ng church ngayon, hindi ka nakarating dito kundi dahil sa ating Panginoon. Hello? Kuya Mac nga eh, Cubao pa galing to, Quezon City. Meron silang dalawa si Ate Betsy, meron silang dahilan na kahit papano malate. Pero ikaw ang lapit-lapit mo na, nalilate ka pa. Aray. Hello? Hinitingnan ko kayo mga kapatid. Sila may reason na pwedeng malate, ang layo Cubao pa eh. Pero ikaw ang lapit-lapit mo na, nalilate ka pa. Right ko. Hello? Tinulungan tayo ng ating Panginoon. Kaya laking pasasalamat natin sa Diyos, mga kapatid. Nagkasakit ka man ng matindi last year, nabaon ka man sa utang, na-close yung negosyo mo, pero hindi dahil sa ating Panginoon, hindi tayo nakarating rito, mga kapatid. Ang sarap lang balikan, mga kapatid, last December sa ating Thanksgiving, yung mga bata, hallelujah, salute bags, punong-puno ang kanilang bag. Hallelujah. Ibig sabihin, pinagpapala ang church na ito, mga kapatid. Pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, totoo pala ang Panginoon nating buhay. Buhay pala ang ating Panginoon, mga kapatid. Sabi nga ng isang pastor, ang isang iglesia na walang pagpupuri, ang isang iglesia na walang pagsamba, patay yan. Pero ako naniniwala ko sa iglesia ito, buhay ang Panginoon. Naniniwala ko sa iglesia ito, totoo ang ating pagsamba kasi nararamdaman natin ang ating Panginoon. Everybody say Amen. Amen. So, yung background ng text na ito, background of the text, in 1 Samuel chapter 7, verse 1 to 14, bago po sila nagpatayo ng malaking bato, yung tinatawag nilang Ebenezer, may pinagdadaanan naman ang may mga pinagdadaanan na naman ang Israelites. Number 1, natalo sila ng Pilisteo. Parang hindi naman tayo sanay sa mga Israelites, laging talo eh. Pangalawa, nawala na naman muli ang Ark of the Covenant. Pangatlo, spiritually lost sila, divided ang kanilang puso. Bakit? Dahil may pagsamba sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Siyempre, alam nyo mga kapatid, kung aralin nyo ang Old Testament sa buhay ng mga Israelites nung after pinalaya sila ng Panginoon sa Egypt. Wala nang ibang bukang bibig o generations by generations. Issue na ng Israelites ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. After palayain, after pagpalain, ilang taon na lilipas, balik na naman sila sa Diyos-Diyosan. Ganyan sila mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, ang background ng story na ito, hindi lamang po military sila may problema. Alam nyo po, ang problema nila, makinig kayo, spiritual problem ang ugat ng mga Israelites. Pansin nyo, sa loob ng church, kahit dito na lang, kapag ang isang Kristiyano ay people pleaser, may anger issue, yung bang wala namang ginagawa sa'yo pero parang laging galing. Yung madaling masaktan sa pangangaral, yung laging nangungumpara at naiinggit, ang pinakaugat po niyan, sabihin ko sa'yo, kung may ganyan ka man si Thomas, meron kang spiritual problem, kapatid. Defensive ka masyado pag kinukorek ka. Bakit kaya gano'n, no? Yung bang kawalan ng joy kahit may blessing naman. Mga kapatid, maging masaya tayo kapag may mga pagpapala. O kapag may mga kapatid tayo sa loob ng church na pinagpapala ng ating Panginoon, dapat maging masaya tayo dyan. Hindi dapat natin kainggitan. Dapat ang right spirit na meron ka. Panginoon, pinagpala mo siya. Ako naman ang next dyan. May bago na po ako sa sasakyan, mga kapatid.
Not to brag, but to inspire. Di ba, kapatid, purihin ang ating Panginoon. Nakabili na po ako ng sasakyan. Lagi ko pong sinasabi at kiniklaim na, Panginoon, alam mo ang puso ko. Para sa gawain mo ito, para sa pamilya ko, at para makita. Alam niyo mga kapatid, nagbabattle ko. Ito with all, bukas na aklat ako. Muna sa akin yan. Alam niyo mga kapatid, bilang lingkod niyo po, gusto ko pong ipakita sa inyo na pinagpapala rin po kami ng Panginoon. Gusto ko pong ipagmayabang, not to brag but to inspire. Ipagmalaki na mabuti ang Panginoon. Nabuhay pa lang, Diyos. How can, marami, alam niyo po, pasok sa isipan ko, how can we prove that the Lord is good, that the Lord is the great provider, kung hindi natin siya susubukan? Sa pagbibigay, ganun din mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, test me if I will not open the windows of heaven and I will pour it out. Mga kapatid, mabuti ang ating Panginoon at napatunayan ko ngayon niya. Doon pa nga napatunayan na, ngayon mas muling pinatunayan ng Panginoon na mabuti siya at nagpapala siya. Binigyan ako ng Panginoon ng brand new na sasakyan at hindi second hand. Sabi ko, salamat Panginoon. At gusto ko pong yabang sa harapan ng ating Panginoon na buhay ang ating Panginoon. Nagpo-provide siya ng ating pangangailangan. Nagbibigay siya ng kagalingan. Nagpapalakas siya sa mga nangihina. Nagbibigay siya ng direksyon sa mga naliligaw. Palakpahan natin ang ating Diyos. Sabi ko, sinulat ko kasi talaga sa prayer request ko yon. Matagal na po namin yun mga kapatid, pinananalangin. You know, alam niyo po ang battles namin last year. Nakita ko mga kapatid from breakdown to breakthrough talaga. Yung bang nasa deepest and darkest moment ng sitwasyon. Tapos, kumbaga, ang Panginoon nangungusap siya. Anak, hindi habang panahon nandyan ka. Hindi habang panahon. Para sa lahat to Yes, come on. Hindi. Say it. Paano ba natin sabihin to? Nandun kami sa deepest and darkest moment ng buhay namin. 2 beses na hospital si Rena. Sinabihan ng doktor na hindi na siya makakanak, mabubuntis. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, anak, hindi ka forever nandyan. At nakita namin mga kapatid yung pabulusok na pagpapala ng ating Panginoon. Of course, spiritually, physical strength, financial breakthrough. Buhay talaga ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sabihin mo sa sarili mo, ako naman ang next pastor. Sir, iba naman sir. Dahil sa kinsa. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan muna natin si Jesus, mga kapatid. Now, balikan po natin dito po sa mga Israelites. Kaya ang nation po ng Israel, they are defeated, defeat, talo na ng talo. Why? Divided po kasi ang kanilang puso. May Diyos po sila, pero may iba silang sinasandalan. Gusto nila ng protection ng Diyos, pero ayaw nila ng buong pagsuko. Parang ganun. Gusto nila ng blessings, pero ayaw nilang ng repentance. Hindi balance yun. Ganun mga kapatid, no? Gusto natin ng blessings, pero wala kang ini-invest na pagluhat, pag-iyak. Paano ka pagpapalay ng Panginoon kung hindi ka marunong manalangin? Dapat mamuhunan ka sa pag-iyak, pagluhod, pag-aayuno, para makita mo ang blessing na tunay talaga. Sabi ng maraming pastor, hindi lahat ng blessing ay galing sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi po ni Samuel, kung kayo'y babalik sa Panginoon,
ng inyong buong puso ay inyong ang alisin sa inyo ang mga Diyos na iba. Tandaan nyo mga kapatid, hindi po pwedeng back-up plan lang natin ang Panginoon. Hindi siya pwedeng reserva lang. Hindi po second option lamang ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa decision making mo, sa next steps mo, sa lahat ng lakad mo, priority po dapat natin ang ating Panginoon. Let's clap our hands to Jesus. Ang daming problema ng mga Israelites, mga kapatid, may issue po sila sa relationship. May memory po sila ng Ark of the Covenant. May memory po sila ng may memory sila mga kapatid ng past victories, paano sila pinalaya ng Panginoon. May mga memory po sila ng mga milagro ng Diyos. May mga alaala po sila ng mga bagay na yan. Pero wala na po yung living relationship sa kanila. Kaya, divided ang kanilang puso. May history sila sa Panginoon, pero wala po silang present intimacy. Everybody say, present intimacy. Present. Kaya, tayo mga kapatid, ang usapin po dito yung present situation natin eh. Amen? Yung present situation natin sa harapan ng ating Panginoon, kung sino ba tayo ngayon sa harapan ng ating Diyos, yan ang tinitignan ng ating Panginoon. Tapos na yung nakaraan mo. Tapos na yung mga problema mo. Pinatawad ka na ng Diyos noon. Tapos na rin yung mga past victories natin. Ang usapin po dito, patibayan at patatagan. Sabihin mo sa kapatid mo, katabi mo ngayon, pakatatag ka, magpatibayan tayo. Iba ba yun? Iba yun? Dahil ang isang Kristiyano, talo ang susuko. Kasi for all you know, church, hinihintay lang din po ng dyablo ang araw na sumuko ka. Mag-breakdown tayo. Sabihin nga natin, Satan, no. Satan, no. Sabihin mo, no, Satan. No, Satan. Satan, wag. This is the year of my breakthrough. Wag ngayon, Satan. Wag kang mangyayang ngayon. Come on, let us declare it, mga kapatid. Hoy, Satanas, wag ngayong taon ito. Breakthrough ko ngayong taon ito. Patabalain mo ako. May breakthrough sa relationship mo. May breakthrough sa financial mo. May breakthrough sa pamilya mo. Sa trabaho mo, may breakthrough. Come on, can we shout? Satan, no! Satan, no! One more time, Satan, no! Satan, no! Woo! Minsan mga kapatid, it's a matter of faith. Have you ever heard that word? It's a matter of faith. Pakilusin lang natin ang faith natin eh. Gumawa ka, ang Diyos ang bahala. Parang ganun. It's a matter of faith to put our trust in Him. Panginoon, alam ko, marami man akong kabiguan, pero Lord, I pronounce and I declare na akin itong taong ito. It's a matter of faith, church. Nasabihin sa Panginoon, Lord, ikaw na ang bahala sa amin. That sometimes sa panalangin dapat natin be specific, mga kapatid. Kung ano talagang hinihingi natin sa Diyos. Panginoon, bigyan mo ako ng kotse. Binigyan ng karak-karak ng Panginoon. Ang gagawin mo? Ayan, kotse ako. Oh. Kaya, ipanalangin natin sa ating Panginoon that this year is our breakthrough year. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ang Israel ay natalo, hindi dahil mahina ang Panginoon. Of course, ang Panginoon ay superior, kundi dahil hati po ang kanilang puso. Number one, a call to repentance.
If you are returning to the Lord with all of your hearts, then rid yourselves of the foreign gods. Bago ang tulong ng Diyos, kinakailangan pala ng may pagbabalik loob muna sa Kanya. Amen? Hindi shortcut ang grace, church. May proseso ang pag-surrender. Ang pagbabago ay hindi nangyayari yan ng isang gabi. Right? Sir dito, after you get baptized in the name of Jesus, after you receive the baptism of the Holy Ghost, pansin nyo, hindi kagad nabago ang buhay mo. Nandun pa rin yung bad habits mo. Nandun pa rin yung mga ginagawa mo before, kahit baptized ka na. Hindi po kasi nangyayari yan ng one snap, ng one click. Hindi po nangyayari yan. Hindi yan nangyayari ng overnight lang ang pagbabago. Kinakailangan, makinig kayo, kinakailangan consistent ka sa mga small step mo muna. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Ang pagbabago, hindi nangyayari yan lamang ng isang gabi. Kinakailangan consistent ka. Kinakailangan may tinayal din ng flesh. May proseso po ang pagsuko. Kaya ganyan po ang ginawa ng mga Israelites eh. Nagbalik muna sila ng loob sa Diyos, inalis po nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at nanumbalik sa ating Panginoon at humingi ng repentance. Ang sarap kayang isipin na yung pinanalangin mo na nandyan na ngayon, Panginoon, bunga ito ng panalangin. Lalong-lalo na sa mga magkasintahan, papasok sa pag-marriage. Ang sarap na yung kinakasama mo, bunga ng panalangin. Hindi bunga lang ng chat-chat lang kayo, hindi naman kayo nagpapaalam kay pastor. Nagchat-chat kayo pero hindi, walang nakakaalam na leaders. Hindi alam ng magulang mo. Paano yun? Diba? Ang sarap mga kapatid, lasapin at i-enjoy ang mga blessings ng Panginoon pag alam mong bunga yan ng panalangin. Ewan ko ba kung nagko-competition yung tatay, nanay, ang people, nag-meeting lahat mga last Friday, nag-meeting lahat, no? Tatay, nag-meeting, nag-samgyup kami. Yung mga nanay, anong kinain nyo? Tilapia, yak! Samgyup tayo, di ba? Oh. Pero ito ang matindi. Yung mga young people, mga leaders, nakita ko. Sa kayo kumain, Israel? Sa Chili's. Alam niyo mga kapatid, nakita ko. Nakita ko Not to brag, but to inspire. Nakita ko, nag-post sila ng picture. Nakita ko lahat professional na. Nakita ko may mga trabaho na lahat. Kaya pa chilis na lang. Ay, ang people, sa mga tinatamad mag-aral kayo mabuti. Para may maganda kayong trabaho. Hindi yung lagi nakagayong kayo kay Papa. Alam nyo yung people, real talk, masarap gumastos kapag sarili mong pinaghirapan nyo. Pero yung pinaghirapan ng magulang mo, hindi wala kang pakialam dun kasi aksayahin mo lang yun eh. Hindi ko naghirap eh. Pero pag sarili mong pera yan, ang sarap kahit ubusin, waltasin mo lahat, basta galing sa pinaghirapan mo, okay lang yan. Diba? Ang sarap enjoy, grabe mga young people. Nakita ko puro professional na. 5 years to 7 years from now, mga kasal na tong mga to. Next generations na naman. Sa susunod, sino na yung mga papalit sa youth department? Youth president nyo, sila rin, patay ang bata naman. Sabog ang youth department. Vice President, si Matthew, patay ang bata naman. Tapos ang church treasurer, youth treasurer nyo, si Arvin, patay ang bata.
Ubus ang pera nyo dyan. Ubus ang pondo. Kita nyo sa bahay, puro sapatos naman. Oh God. Not to brag, but to inspire. Kainis to, kanina term ba yung galing yun? LSS naman yun. Now, number 2, call to prayer and dependence. Habang nag-aalay po si Prophet Samuel, umatake po ang mga Pilisteo. Kung titingnan nyo, mukhang bad timing mga kapatid. Pero doon kumilos ang Diyos sa kanila. The Lord thundered with loud thunder against the Philistines. Hindi lumaban ang Israel sa lakas nila. Kung tutusin, talo talaga sila. Ang Diyos ang lumaban para sa kanila. Alam niyo mga kapatid, may mga battles na hindi mo kinakailangan makipagpunong braso. Itaan mo sa iyak. Doon mo ipanalo yung laban. Naranasan niyo yan? Kung hindi ka manalo sa fight to fight, iiyak mo sa Panginoon. Minsan sa mga situation na mahirap mga kapatid, the best thing or the best remedy para masolusyonan ang problema, keep silent. Kapag may problema, kayo ng asawa mo, dapat cool down ang partner mo na isa. Kapag rage ang asawa mong lalaki, ikaw na babae, tahimik ka muna. Pag puro yung asawa mong babae, ikaw na lalaki, huwag ka rin mag-yaw-yaw. Umalis ka na lang. Diba, Michael? Nagawin ba kayo? Ganon mga kapatid eh. Kaya ang Panginoon, nung hiniling nila sa Diyos na nagbalik loob sila, inalis po nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. After po nila mga kapatid, hallelujah, nag-aalay na si Prophet Samuel, dumating ang mga Pilisteo at tatakihin sila. Pero hindi po sila lumaban sa lakas nila. Man to man, talo sila doon. Pero ang Diyos po ang lumaban para sa kanila. Everybody say amen. Amen. Number 3, victory and remembrance. Pagkatapos ng tagumpay, hindi kagad celebration ang ginawa nila. Hindi credit grabbing ang ginawa nila. Ang ginawa nila, commemoration. Doon itinayo ang Ebenezer, yung malaking bato, at ang ginawa po nila, nagpasalamat sila sa Panginoon. Nagbigay sila ng pasasalamat na Panginoon, inihaahon mo kami sa kamay ng mga Pilisteo at niligtas mo kami. Meron ba kayo mga panalangin mga kapatid na yung malapit na, tapos bukas na darating yung problema, pero ngayon nanalangin ka, kinabukasan sinolusyonan ng Panginoon? May ganun ba kayo? Yung ba ito na yung problema? Panginoon, bills na. Wala pang ipon. Kung problema ka, sana sa mga young people, maisip din nyo yan. Nung nag-asawa ako mga kapatid, dati sa bahay nila, Pastor Joshua, Mama San, siyempre wala kang isipin, wala kang gastusin eh. Hingi ka lang ng baon eh. Re-reklamo ka pa, ito lang. Pero, di ba Jowas? Hayaan buhay. Pero sana mga young people, maisip nyo, kung gaano po nagpapakirap ang ating mga magulang para bayaran ng bills, para bayaran ng tubig, ang wifi, ang cellphone, ang hulugan. Mga young people, nagpasalamat na ba kayo sa inyong mga magulang? O puro hingi lang kayo? Tinitig na ko kay Lawrence, nagpasalamat ka na ba? Ang laki na ng katawan mo, Brad. Ate Beng, sa ate mo rin. Laki na nito. Puro kain na. Puro takoyaki yata. Kailangan din natin pasalamatan mga young people, mga magulang natin. Kasi hindi po madaling kumita ng pera. Tapos, wala akong pinapatamaan dito pero kung may natatamaan, bahala kayo. Dapat natin pasalamatan lahat ng dumadating sa atin. You should be grateful.
nakuha mo na yung blessing. Ay, ulang. Ito lang. Sir, si Shedrick, malapit na mag-rin. Ito lang allowance ko, Pastor. Hindi ko na yung bibigyan, nawala yung wallet eh. Pero parang anak ko na, Kuya Sam. Ito, 500. Galing pa ako. Wala wallet eh, burara eh. Kapatid. Kung binibigyan kayo, ito sa mga young people, kung binibigyan kayo ng malaki at sapat para sa paggastusin nyo araw-araw pag pumapasok kayo, pasalamatan nyo at suklian nyo naman ang kasipagan. Hello? Suklian nyo naman ang maghugas kayo ng pinggan. Naghugas nga kayo, nagdadabog naman kayo. Naghugas nga kayo, pero yung canister ang lansa-lansa pa. Sino ganyan? Alam mo yung people, matibay ka, magaling ka maghugas pag yung mga canister na puno ng mancha, ng lansa ng kaldereta. Pag ginanon ng tatay mo yan ng nanay mo, uy, parang joy lang. Pag ganyan ang tunog niyan, magaling ka na manghugas. Kaya mga young people, pag malaki ang baon, malaki ang allowance, suklian ng kasipagan. Maghugas. Sabihin mo sa papa mo, pa, anong gusto mong ulam? Gusto ko ng sinigang anak. O pa, hotdog lang kaya ko. Sunog pa. Teka, bata ka. Matanong lang, mga young people, marunong ba tayo magluto, Jude? Marunong ba tayo magluto? Baka hotdog, so... hotdog, itlog, tosino, longganisa, nuggets, century corned beef. Gisa lang ini. Mag-aaral kayo magluto. Oh, pag nagsaing, nilalagyan ng tubig, ha? Hinuhugasan, ha? Hindi yan parang popcorn na walang ano. Actually, hindi na po nga reason yan eh. Sa YouTube, ang dami na. Matututo ka na magluto. Kaya mga magulang, kapag meron kayong hindi anak na marunong magluto pa, tamad yan. Kalampagin mo. Diba? Ate Shirley, mga anak ko, marunong ba magluto? Oh, thumbs up. Magtanong kaya ako ng mga nanay dito. Ate Jassy, marunong ba? Hotdog si Jay. Tayo bata dyan. Minsan yung pasit ka ito, lakapa, no? Wala nang, hindi na acceptable reason yung hindi marunong magluto. Ang dami na po nagkalat sa internet, sa YouTube na dapat matuto. Young people, say amen. Amen. Mahina, say amen. Amen. Okay, kakaintindihan ba tayo? Nakakaintindihan ba tayo? Now, what is Ebenezer really about? Ebenezer is not about the stone. Hindi po about the stone yan, ha? Ebenezer is about memory with meaning. Makinig kayo. It says, hindi ako umabot dito dahil lang sa diskarte. Nakuha niyo yung punto? Hindi ito swerte. Hindi ako nag-survive mag-isa. Hindi ito aksidente. Hindi lahat ng sagot dumating agad. Kundi tinulungan ako ng Panginoon. Ganyan po ang ibig sabihin ng Ebenezer. Hindi po yung buhod na ginawa po nilang malaking bato. Hindi po yung Ebenezer. Ang ibig sabihin po nun ay memory with meaning. Ang ibig sabihin nun, hindi ka nag-survive nang ikaw lang mag-isa. Kaagapay mo ang Panginoon. Mga kapatid, huwag tayo mag-credit grabbing. Huwag tayo mag-glory grabbing. Lahat ng kapurihan, para lang talaga sa Diyos. Nakakaintindihan ba tayo dyan, mga kapatid? Sa Diyos lahat ng papuri. May bagong blessing. To God be the glory. Nakapasa ng board exam. To God be the glory. Now,
Ebenezer answered this question, sino po ang dahilan kung bakit buhay ka pa? Sino po ang dahilan kung bakit matatag ka pa at lumalaban ka pa? Mga kapatid, matanong ko kayo, para kanino kayo bumabangon? Para kanino ka lumalaban, bumabangon? Of course, pastor, para sa pamilya ko, kinakailangan magtrabaho ako para mabuhay ko sila. Yes. Pero, lahat ang pinakapurot dulo yan. The reason bakit tayo lumalaban, kasi alam natin may Panginoon na magpo-provide, may Panginoon na magsusustain, may Panginoon na magpapala sa atin. Ganun din mga kapatid eh. Amen? So, isang story sa Bible, si Jacob, in Genesis chapter 28, alam natin ang story na ito, si Jacob at si Esau. Sino ang magulang ni Jacob at Esau? Hindi si Jacob. Si Isaac at si Rebecca. Now, bakit po nasa Bethel si Jacob? Kasi, tumakas siya sa kapatid niya, sa kuya niya si Esau. Natakot siya, mali siya mag-isa, at nag-guilty siya. Sa takot niya sa kanyang kapatid na si Esau. Alam natin ang story na natakot siya dahil papatayin siya ng kanyang kapatid dahil dinaya niya ang kanyang kapatid sa birthright na kunin sa kanyang pagkapanganay. Nakuha ni Jacob yun. Which is, leads to one again, query, na ang birthright, ang pagkapanganay sa lumang tipan ay importante, mahalaga. Kahit nga minsan kayo mga magulang, may favoritism kayo eh. Ito talaga, engineer to, doktor to. Kawanak, mag-Bible school ka na lang. Minsan nakakatawa yun mga kapatid. Ginagawa na lang natin lang ang Bible school. Nakita niyo dati pinatayo ni Pastor Joshua. Naalala niyo yun? Ito, doktor. Ikaw, seaman. Ikaw, ano ka? Teacher ka. Ikaw, lawyer ka. Pero mamaya dumadating si Eric na gano'n. Ito ang magpapastor. Kasi sa kalagayan niya. Hindi ganun mga kapatid. Hindi kaya madali magpastor. Totoo lang. Ito yun sinasabi ng mga post sa Facebook. Hindi po madali magpastor mga kapatid. Palit tayo dito ngayon sa kalagayan. Hindi mo lahat ng problema. May pasaway, may pakulit, may loko-loko, may palate-late. Oh, paano mo i-address ang pangangaral mo, John? Diba? So, dito po sa story ni Jacob, sa gitna po ng kanyang kawalan, nakipagtagpo ang Diyos sa kanya. Ano po ang ginawa niya mga kapatid? Nagpatayo rin po siya ng isang bato. Kagaya rin po ng Ebenezer ng Israelites kay Prophet Samuel. Nagpatayo siya mga kapatid at tinawag niya ang lugar na yon na Bethel. Alam niyo yung story na yon? Na Bethel. Hallelujah. Ang ibig sabihin po noon ay House of God. Later in life, mga kapatid, pinabalik siya ng Diyos doon sa kanya pong dating tinitirahan. Bakit? Para ipaalala sa kanya, Jacob, dito kita unang tinulungan, ako pa rin ngayon ang tumutulong sa iyo. Amen. Balik ka sa pinanggalingan mo. Makipag-reconcile ka sa kapatid mo. Yun ang utos ng ating Panginoon. So mababaw na pangunawa mga kapatid. Parang ang hirap tanggapin para kay Jacob na babalik siya doon sa kanilang tahanan na doon si Esau. Alam ko, 20 years ago, nag-away kami, papatayin ako niyan. Ano kaya kung babalik ako doon? Papatayin niya pa kaya ako? O okay na kami. Pero ang utos ng Panginoon, makipag-reconcile ka. Anong reconcile? Makipag-ayos ka. Makipagbati ka. Ayusin mo yung nasira yung relasyon. No! Utos ng Panginoon, bumalik ka. Sa isip-isip ng normal na tao, kay Jacob, hindi ako babalik. Malabo. Papatayin ako ng Panginoon. Pero alam natin ang story na buong akala natin, na buong akala ni Jacob, akala niya galit pa sa kanya si Esau nung
magpakapanulubungan sila, mga kapatid. Ano ang nangyari? Si Esau pa ang tumakbo sa kanyang kapatid na si Jacob. At ano ang sabi niya? Brad, miss na kita! 20 years tayong hindi nagkita. Akala niya may balisog. Akala niya papanain siya ni Esau. Yan ang trabaho ni ano eh. Di ba? Ni Esau eh. Akala niya papanain siya ni Esau eh. Pero taliwas lahat ng buong akala natin, mga kapatid. Buong akala ni Jacob, napapatayin siya, hindi po nangyari. Ang nangyari, kapatid niya pa ang unang lumapit sa kanya at nakipag-reconcile, Brad, nabimiss na kita. Ano ginawa nila? Hinalikan pa siya ni Esau. Awkward no, just June. Miss kita. Paggaling ngayon ng ibang bansa, no? Uwi kayo, no? Sapol nga. Yan ang ginawa nila. Nagyakapan sila at nag-iyakan sila. Dahil na-miss po nila ang kanilang banding. Kambal kaya sila? Kamukha ba sila? Magkamukha ba sila? Natural, kambal eh. Yan ang sabi ng Bible, ha? Kambal sila. Sino dito, matanong ko lang, sino dito magkapatid, minsan nag-aaway? Tapos sabi pa, nag-aaway pala. Kapatid tayo. Nag-aaway, no? So, pero sabihin ko lang sa inyo, kahit ano mangyari, kapatid mo yan. Titingnan ko kayo, ha? Magkapatid pa rin kayo kahit ano mangyari. Shane, kapatid mo pa rin yung mga yan. Arshila, kapatid mo pa rin si Kuya Arjenson. Jacob, kapatid mo pa rin si Kate. Oh. Shedrick, Israel, magkapatid pa rin kayo. Like is yan? Minsan nag-aaway kayo sa manang, hindi kayo magkasundo. Lumato na sa akin! Puti sana, ang mana ng pera pag-aawayin na eh. Paano kung yung kagwapuhan pinag-aawayin? Ako nga yung kamukha ni Papa eh. Paano ang pinamana sa inyo? Sakit, utang, utang na loob. So yun na yan! Now, same pattern kay Jacob. Crisis, encounter with God, and marker of remembrance. Ebenezer and Bethel, parehong nagsasabing, God is faithful even when we are not. Ulitin ko, God is faithful even when we are not. Tapat ang Panginoon kahit hindi ka tapat. Honest ang Panginoon kahit hindi ka honest. Mabait ang Diyos kahit hindi ka mabait. Mapagbigay ang Diyos kahit hindi ka mapagbigay. Ganyan kumikilos ang working power ng Panginoon sa mga buhay natin. Nakuha niyo yan, mga kapatid. Puno ng blessing ang Panginoon. Mayaman sa kapatawaran ng Panginoon. Mapagpatawad ang Diyos kahit ikaw hindi ka marunong magpatawad. Ganyan ang kabaitan at katapatan ng Panginoon. Hindi natin kayang tawarin yan. Binuwis na nga yung buhay niya para sa atin eh. Para sa ating mga makasalanan. Na para tubusin tayong lahat. Kahit hindi natin deserve. Kahit hindi natin afford. Pero pinagbayaran tayo ng Panginoon. Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon. Ulitin ko, tanongin ko kayo. Ito yung hirap akong sagutin eh. Bakit mahal mo ako, Panginoon? Sige nga, tanongin nyo sa sarili niyo. Anong kaibig-ibig sa atin? Na para mahalin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Yes, alam natin yan. God is love. Pero bakit mo inibig ang isang tulad ko, Panginoon? Kaibig-ibig ba ako? Kamahal-mahal ba ako, Panginoon? Ang hirap sagutin, no? Hindi kaya explain ng isang sentence lang. Sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang ko, inibig mo ako. Kanta yan, di ba? Inibig mo ako nang hindi kayang tumbasan. Aralin yung kanta ng, ano kanta yan?
Aralin niyo kantayan. Namnamin mo yung sukdulang biyaya. Grabe, sa sukdulan ang biyaya ng Panginoon. Saksakan man tayo ng kasamaan, pero sukdulan ang biyaya ng ating Panginoon. Malakas na malakpak para sa ating Panginoon. From Genesis to Samuel to Psalms, God rescued, God delivers, God asks His people to remember. Why? Because forgetting God leads to pride, and pride leads to downfall. That is why Proverbs says, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sabay-sabay tayo. Trust in the Lord with all your heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Trust grows when memory is alive. You trust Him today because you remember what He did yesterday. Ano application natin sa panahon natin? Let's be honest, hindi na tayo nagtatayo ng kagaya ng Ebenezer. Hindi na tayo nagtatayo ng kagaya ng Bethel, mga kapatid. Pero we need still Ebenezers and Bethel in our life. Ano yun? Ano yung modern Ebenezer? Makinig kayo. A testimony you never forget. A date when God healed you. Next, a prayer answered after years of waiting. A season you survived but should not have. A moment when you almost gave up but God stepped in. Yan yung mga modern Ebenezers natin, mga kapatid. Huwag mo kalimutan yung patotoo mo na hindi makakalimutan. Yung araw na pinagaling ka ng ating Panginoon. Yung prayer request mo after years of waiting, mga kapatid. Mga kapatid, ngayong taong ito, this is the year of answered prayer. Church, meron pa kayong mga Ebenezers ngayon sa ating buhay. Hallelujah. Alam nyo, every time na susuko ka na, every time na parang bibigay ka na, alalahanin mo lang yung mga panahong inahon ka ng Diyos. Lalakas ka dyan. Habang alalahanin mo yon, that is, Ebenezer means stone of help. Alalahanin mo yung time na inahon at pinagaling ka ng ating Panginoon. Nabuhay ka pa, may pamilya ka pa, may nagmamahal sa'yo, may ministry ka pa, may pag-asa pa. Isa kasi huwag natin isarado ang ating buhay na parang aklat, nasarado na ang Diyos. Huwag mong lagdaan sa dulo, finish na ang buhay ko, kunin mo na ako, Lord. What? Hanggat may plano pa ang Panginoon sa atin, may plano pa ang Diyos. Tandaan niyo po yan. Hindi pa tapos ang kwento natin, pero may tinutulungan at inaahon ng ating Panginoon. Let us close our eyes for this moment, mga kapatid. Tanungin ko kayo habang nakapikit ang inyong mga mata. Ano po ang mga bagay na iniligtas ka ng Diyos pero nakalimutan mo na? Hello? May mga foreign gods ba na kailangan mong i-let go bago ka makaranas ulit ng victory? O kung maglalagay ka ng Ebenezer sa buhay mo ngayon, saan at bakit? Saan mo siya lalagay? Saan mo ilalagay ang Panginoon? Saan mo ipopwesto ang Diyos sa buhay mo? Mga kapatid, God is knocking right now into your heart. Nasaan parte ng puso mo ang Panginoon? Nasa loob ba siya o hindi siya nakapasok? Nasa labas siya. Mga kapatid, bilang isang mananampalataya, anak ng Diyos at Kristiyano, dapat sa puso natin may parte ang ating Panginoon. Paglaanan natin siya ng oras. Paglaanan natin siya ng panahon. At hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Proverbs chapter 16 verse 9, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. You may plan, church, strive, and work hard, pero ang dahilan kung bakit umabot ka dito, dahil sa Panginoon yan.
When Samuel said, thus far the Lord has helped us. Ang sinasabi niya po ay, kung tinulungan na tayo ng Diyos hanggang dito, hindi siya titigil. Ngayon at susunod bukas, makalawa sa next year, tutulungan ka pa rin ng ating Panginoon. Church, maglagay ka ng Ebenezer sa puso mo na kung saan alalahanin mo ang tulong ng Diyos at sabihin mo rin ng buong pananalig, thus far the Lord has helped me. At kung siya man ay tumulong siya noon, ngayon, siya pa rin ang tutulong ngayon at bukas. God is the same yesterday, today, and forever.